If you tried to describe what God is like, it could be difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently described God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. We're going to look at this last characteristic of God. It's the Hebrew word emet, which can be translated as faithfulness or even truth. It's related to another word you've probably heard before, amen, which is an untranslated Hebrew expression meaning that's truth. So emet can mean truth, and it can refer to correct ideas or concepts. This is because emet has to do with stability and reliability, like when Moses holds up his hands for hours to defeat Israel's enemies, the Amalekites. His friends put a rock under him and support his hands so that his hands will remain emet, or steady. When emet is used of people, it describes reliable and stable character, or trustworthiness. Like when Moses appoints leaders in Israel, they're to be people of emet, people who are trustworthy, who won't take bribes or distort justice. So to say that God is full of emet doesn't just mean that God tells the truth or stands for truth. It means that God is faithful and trustworthy. This is why Moses calls God a rock, saying that he's faithful, just, and upright. He's saying that he can trust God to be consistent to his character. And the Hebrew word for trust is actually the verb form of the word emet. It's he'emin. It can be translated as to believe or to have faith, but most basically it means to consider someone trustworthy or to trust. The first person we meet in the Bible who considers God to be trustworthy is Abraham. God makes a promise that Abraham and his wife Sarah will have a huge family and that through them, all nations will experience God's blessing. But Abraham and Sarah are really, really old, and they've never been able to have any children. And yet, in the face of these challenges, Abraham he'emins God. He considers God trustworthy to open a way forward. And God does show emet to Abraham and Sarah. In just 4 generations, their descendants form a whole nation called Israel. And God invites Israel into a trusting and faithful relationship. And when God leads them out of slavery in Egypt, Israel he'emins in God. They trust and rely on him. But when they come to the land God promised to Abraham, and they find out it's filled with giant cities protected by giants, their trust in God's emet fails. But eventually, we meet an Israelite who does trust God in the face of giants. It's David. He yells at the giant, "You come with a sword and a spear, but I come with the name of the God of Israel." David consistently relies on God. In fact, it said that David walked in emet before God. So David considers God to be faithful and responds with faithfulness. This is why God promises to raise up a faithful descendant of David, whose kingdom will endure forever, or in Hebrew, have emet. This faithful king will become the source of trust and stability for others forever. But when the kingdom later collapses, the Israelites find themselves without a home and without a king. And they cry out, "Oh God, where is your loyal love that you swore to David in your emet?" They're accusing God of abandoning his promises to Abraham and to David. Is God trustworthy? Is he faithful after all? The first line of the New Testament is an answer to that question. This is the lineage of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. In other words, through Jesus, God fulfills his promises. Or as Paul says, Jesus came on behalf of God's faithfulness. He is the faithful king whose kingdom will endure forever and who invites all nations to trust God. Now, trusting anyone is risky. It's hard to know if anyone is really full of emet. But the biblical story portrays a God who's been faithful all along and whose promises were fulfilled in the story of Jesus. And so as we look out at the obstacles facing us and our world, we're invited to take that same risk and join Abraham, David, and the people of God in trusting that God is overflowing with faithfulness.
po, pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Come on, church, let's open our mouth. Let's give Him praise. Hallelujah! We praise your name, Lord God. We worship you, Lord. Hallelujah! We declare that you are King of kings and Lord of lords. And you are our God, oh God. Hallelujah! We magnify your name, Lord. We bless your name, O God. We honor you, Lord God. Hallelujah. For you are wonderful, Father. Wonderful Savior. Ikaw ang aming righteousness, Panginoon. Ikaw ang aming peace, Lord God. Ikaw ang aming hope, O God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tayo po ay makakaupo. Hallelujah. Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Una po sa lahat, bago po ako magsimula, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong makita ang bawat isa muli, no, na tayo po ay nandito. Sino po yung dumating ngayong umaga na sobrang relax? Yung kakagaling lang sa massage. Yung ganun ka-relax. Di ba yung pagkatapos mo magpa-massage, gusto mo nang matulog? O yung pumunta dito, gusto mo lang matulog? Ano po? Amen. At hahabulin tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. No? Amen. Napakasarap na makita po ang bawat isa. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Kaliwa at kanan. Amen. Hallelujah. Hindi aksidente na nandito siya ngayon. Amen. Iba po ang yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Tingnan niyo po ulit yung katabi niyo ngayon. Hindi niyo yan laging nakikita except doon sa mga kapamilya niyo. Minsan nga kahit kapamilya mo, hindi mo pa laging nakikita, 'di ba? Tingnan mo yan, naka-smile, ba? Naka-makeup, maayos ang damit. Oh, di ba? Colored hair. Pero may mga dinadala yan. Wow! Oh, ito yung kapag magtuturo ka, abot na abot mo talaga. May dinadala yan. Oh. Diba? Lahat tayo. Sabi ko, Panginoon, alam niyo po, nung first na sinabihan tayo ng ating senior pastor na magturo, sa biyaya po ng Panginoon. At siya po ang nagtuturo sa atin. Lahat tayo, alam niyo po, bukod sa, of course, ang salita ng Diyos ay pattern nating lahat ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung tinuturo sa atin ng ating Lord, yung araw-araw din nating pamumuhay talaga. Amen? Talagang hindi mo masasabi, sabi nga, hindi mo masasabi dun sa isang tao yung pinanggalingan mo or pinagdaanan mo kung hindi mo siya naranasan. Amen? At hindi mo mabibigay sa kapatid mo o kahit sino man ang isang bagay pag wala ka. Amen? Sino po walang pera? Ay, ano ba yan? Diba? So, ibig sabihin, di mo ako mabibigyan mamaya ng pera. Pero sa biyaya ng Diyos, amen. Hallelujah. All the time. So, sakto lang. So, ayan po ang natin. Naririnig ko yung mga nanay. Ang iingay. Amen. So, alam niyo po, ang nasa presensya ng Panginoon, may kaaliwan talaga. May kalakasan, 'di ba? So mag-aaral po tayo ngayon na mga nanay. Hindi lang yung mga nanay. Sino po may mga responsibilities na? 'Di ba? Yung kahit na gusto mo nang umiwas sa responsibilidad pero wala kang no choice, no? Pero salamat sa Panginoon, ito napakabuti ng Diyos kasi kapag nagtuturo siya sa atin, sobrang sakto, no, sa pangangailangan natin palagi. Amen. Amen. So, pwede mo bang sabihin sa kapatid mo sa kabila, sa katabi mo sa kanan, huwag ka matutulog ha?
Oo. Ang sabi ng Panginoon, mag-rest tayo sa kanyang presensya, pero huwag naman matulog. Na po. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may hinandaan Diyos sa'yo. Amen. Sabihin mo, huwag kang matatakot. Huwag kang mapapagod. Amen. Hallelujah. So, introduction pa lang po yun. Meron po tayong pag-uusapan ngayon na ang title po is When You're Tired, God is Still Faithful. Kung tayo daw po ay nakakaramdam ng pagod o napapagod, nananatiling tapat ang ating Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Ama sa langit na napakatapat, napakadakila, marami pong salamat. Amang Diyos, sa oras na ito, sa araw na ito, sa aming mga kapatid na naririto, Lord, na kami po ay sama-samang makikinig ng iyong salita. Salamat, Lord, sa matabang puso na ibinigay mo sa amin, sa buhay na spirito na pinagkaisa mo sa amin. Ina-acknowledge namin ang kapangyarihan mo, ang pagkilos mo sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw po ang magsalita sa amin, ikubli mo kami sa iyong kapangyarihan at balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Lord, sa umagang ito, itataas ka namin, pag-aaralan namin ang kadakilaan at pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang po ang maitaas, ikaw po ang maipakita, Panginoon, dahil ikaw po ang salita. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So last Sunday po, sabi ng ating pastor, ikaw magtuturo. Sabi ko, ha po, ako po. Pero salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, hindi madali talaga, pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ano po ang gusto mong ituro? Hindi po kasi siya yung, Lord, kung anong bubuksan ko dito, yun na. Yung ganon. O kaya, may dyan, tatalikod kang ganyan, tapos pagturo mo, ito na. Paano kung nakalagay doon at naghang si Juan? O si Judas? Paano na? So, sabi ko, Panginoon, salamat. I seek the Lord. Sabi ko, Panginoon, kung ano pong kalooban mo. At marami pong nangyayari sa isang linggo. Amen? Minsan nga, pagkagaling mo pa lang ng church, may nangyayari na along the way. 'Di ba? Especially sa mga nanay, especially na sa lagi sa bahay lang, yung marami kang oras. Pero parang sa dami ng oras mo, marami kang ginagawa, tapos pagod na pagod ka. Yung kahapon nga po, nakapag-usap kami ni Pastora habang papunta kami sa bahay ng anak ko dahil dinedicate po ng ating pastor sa Panginoon yung kanyang bahay. So nag-uusap kaming ganyan. Malaki po yung agwat ng edad namin ng ating pastora, pero pag nag-uusap kami, parang magkasing edad lang kami. Kasi yung experience bilang panganay ako, tapos siya parang siyang panganay sa magkakapatid, nagkakaisahan kami ng gusto ko nang bigyan si Pastora ng, yan po yung tuturo ko eh. Gusto ko nang iganon, na-excite akong i-share. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi hindi siya yung salita ng Diyos pang lahat ng okasyon, pang lahat ng sitwasyon, pang lahat ng edad. Hindi dahil matanda ka o bata ka, babae ka o lalaki ka. Amen? Ang salita ng Diyos po ay tunay na buhay. Amen? Hallelujah. So ang ating pong topic ay, when you're tired, God is still faithful. Hallelujah. Sabi po dun sa scripture natin kanina in 2 Timothy 2:13. Meron po ba tayo dyan, kuya? Meron po. Ang sabi po doon, kung tayo ay walang katapatan, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi niya maaaring ikaila ang kanyang sarili. Pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Sige po. Kung tayo man ay hindi tapat, Amen. Ang ating Diyos po ay tapat.
Amen? All the time. Tayo pong mga tao, pwede nating sabihin, oh sige, magkita tayo doon ng alas 8, alas 9 na, wala ka pa. Yung mga ganong simpleng di ba? Pero na lang kami yan, kami nila Ate Tina, Teacher MJ. Pero dahil kaano mo na, okay na to. Hindi ka na nahihiya. Hindi, naiintindihan nyo na yan. Yung sobrang closeness nyo na sa totoo lang, hindi naman talaga sila magagalit. Pero parang off naman kung ang aga nila nag-prepare, tapos yung mga ganun po. Pero ibig sabihin, ang Panginoon, sabi nga nung prayer kanina, ang yes ng Lord ay yes. Ang no ng Lord ay no. Amen? So, napakaganda po ng katotohanan ito dahil hindi nagbabago ang Diyos dahil lamang mahina tayo. Hindi nagbabago ang faithfulness ng Lord dahil napagod tayo. Amen? Kasi minsan, real talk po mga kapatid, nagsiserve tayo sa Lord, yes. May faith tayo sa Lord, yes. Nagbe-believe tayo sa Lord, yes. Minsan umaabot tayo na exhausted na tayo. Pero, pag tinanong ka, okay ka lang, okay lang ako. Walang problema. Bukas prayer meeting tayo, kahit galing ako sa, yung mga ganyan, wala pong problema. At hindi po problema sa Diyos kung nakakaramdam ka ng pagod. Amen? So, ang pag-aaralan po natin, kung kilala nyo po si Elias, si Elijah. Amen? Si Elijah po ay isa sa mga propeta ng Diyos na talagang na-witness niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? And yet, ano pong hiningi ni Elijah sa panalangin niya? Kunin mo na ako. Pagod eh. Lord, gusto ko nang mamatay. Technical, di ba po, may version na ang sabi niya, gusto ko nang mamatay. Tama na, husto na. Amen? Samantalang, siya po ay nanalo over 450 na mga huwad na prophets. Tama po, Pastor? Di ba? Pagkatapos, makikita po natin yan sa 1 King 19. Kung babasahin po natin yung kabuuan nung verses, nung sa 18 po, chapter 18, so pinapunta siya doon, dahil 3 years pong hindi umulan, nung sinabi ng Panginoon na okay, pauulanin ko na, ganyan, di ba po, meron yung ng ni Baal, na nagpunta sila doon, at naglagay sila ng altar ni Baal, tapos sumisigaw yung mga propeta ni Baal. Kung babasahin natin, natawa ako dun sa habang sumisigaw silang ganyan para lumabas yung apoy, sabi ni Elijah, wala pa ba? Tulog, baka tulog pa yung baka, o kaya, ganun po, basahin po natin yung Biblia natin, na talagang structure, nakalagay doon, talaga ganun ka-confident si Elijah sa kapangyarihan ng Panginoon, na kahit na sa napakadaming propeta na nandoon para paapuyin yung altar ni Baal, wala silang nagawa. Nag-umaga, nagtanghalian, nung bandang hapon, wala pa ba? Sabi niyang ganon. Kumbaga, sinasarcastic niya kasi alam niya na meron akong kapangyarihan galing sa Panginoon. Ipapakita ko sa inyo na totoo ang Diyos ko. Amen? Ganon ang sinasabi ni Elijah. At kaya nga po, nung siya nanalangin siya, ano pong nangyari? Nilagyan pa niya ng tubig. Di ba po? Gumawa siya ng altar, naglagay siya ng mga tubig, tinuro. Bago po, dahil tagtuyot na nga, importante ang tubig that time. Di ba? Pero sabi, sige, lagyan niyo pa ng tubig, basahin niyo pa. Na para bang ganun siya ka-confident. Amen, mga kapatid. Nakaka-relate po ba tayo? Nai-imagine po ba natin? Amen? So, nung nalalangin si Elijah, bumaba mula sa langit ang apoy at nag-apoy. At nakita ng mga Israelites na totoo ang Diyos ni Elijah, na buhay ang Diyos ni Elijah.
Amen? Na makapangyarihan ang Diyos ni Elijah. Hallelujah. Yan po yung Ngayon, so, bago yung 1 King 19, yun po yung nangyari. So, siya po ay nagtagumpay sa Mount Carmel. Pastor, tama po? So, bumaba nga po ay mula sa langit at ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, pagkatapos ng tagumpay, nagbanta si Queen si Jezebel, yung asawa ni Rahab. Ahab. Kawawa naman. Kawawa. Sorry po. Nagkamali lang. So, ngayon, natakot dahil namatay yung 450s na ni Baal. Si Jezebel po ay reyna nung time na yon at hindi ko maintindihan. Sabi ko nga, gaano ba ka-crazy tong babae na to? Kasi nung sinabi niya na gagawin ko to, papatayin kita bukas. Sinabi niya, nagpadala siya ng mensaheng ganun kay Elijah. At si Elijah po ay natakot. Tumakas siya papunta sa ilang, tapos umupo siya sa ilalim ng puno, nanalangin siya ng kunin na siya ng Diyos. Kunin na yung buhay niya. Amen? Makikita po natin yan sa 1 King 19. 19, 1-4. Kung babasahin po natin. Sa 1 King. Kuya, meron po ba tayong slide? Ayan po. Basahin ko po. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung papaano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias. Amen. Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias. Ayan po. Na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pakinggan niyo pong mabuti mga kapatid. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Sabay-sabay po nating basahin. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ayoko po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Amen. So, si Elijah po yan. After niyang maka-witness ng kapangyarihan ng Panginoon. Sino po ulit yung mga believers dito? Sino po yung naniwala na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon? Amen? And yet, nakakaranas po tayo ng ganito. Prophet of God, pagkatapos pa lang ng victory event, tapos pag uwi mo pa lang, narinig mo, sinabi ni nung crazy na babae na papatayin kita, natakot. Hiniling sa Diyos na mamatay na siya. Alam niyo po, hindi kasi biro at salamat sa Panginoon. Dahil alam niyang galing tayo sa alikabok, sa alabok. Amen? Na alam ng Diyos ang limitasyon lang natin. Hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Minsan sa buhay natin, pagkatapos ng tagumpay ka, marami kang ganyan, hindi mo pa nararamdaman eh. No? Kasi overwhelmed ka pa, baka ganun. Pero dumarating yung pag natapos ka na, yung pagod, nararamdaman mo. 'Di ba? Nag-burned out ka. Bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Parang yan yung mga linyahan ko po last week. Habang ginagawa ko itong ng Lord, sabi ko, Lord, bakit po ganun? Bakit inano ko naman, ganyan naman, ganun naman. Pero iba talaga ang pagkilos ng Panginoon na hindi siya nadi-disappoint
kung napapagod po tayo. Dahil alam ng Diyos, ng ating manglilikha, kung ano lang yung kakayanan natin. At ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Hindi sa sarili nating lakas, katulad ni Elijah. So ano pong nangyari? Hallelujah. So nung sinabi niya yun, ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Nagbadala siya ng anghel kay Elijah. Nakatulog siya eh. Nakatulog si Elijah, tapos ginising siya ng anghel. Siguro sabi ng Diyos, pupuntahan mo nga si Elijah. Nagmumukmok doon. Gusto nang mamatay. Alam niyo po, sa lahat ng pinanalangin ni Elijah, lahat ng hiningi niya, binigay ng Panginoon. Itong bagay lang to ang hindi binigay ng Diyos. Yung hiniling niyang mamatay siya. Amen? Kaya wag po tayong magtataka, bakit tagal-tagal ko nang pinagpe-prayan, bakit wala pa? Minsan hindi, baka naman mali yung ano natin sa paghingi ng, minsan iisipin natin, gaano ang kaibahan talaga ng isip natin sa isip ng Diyos. No? Na kung ako po, halimbawa, si Elijah, ganun, nakita ko na lahat, na ganyan ka na. Tapos sasabihin mo pa sa akin, na katulad po na nangyayari sa atin, ginawa mo na lahat sa bahay, pinakain mo na't lahat, pinaglaba mo, pinaglinis mo, binigyan mo pa ng pera, tapos may maliit lang na bagay na hindi niya nagustuhan, countless lahat ng ginawa mo. Di ba nakaka-disappoint naman? Kung ako kaya yung ginanon, sasabihin ko kay Elijah, wala ka pala eh. Ano ka ba naman? Hindi mo ba nakita yung pinaulan ko ng apoy? Hindi mo ba nakita yun? Tapos biglang gusto mo nang mamatay ngayon? 'Di ba? Anong hinihingi mo? Baka kung ako ganon. Pero hindi siya sinermonan ng Diyos. Amen? Hindi niya sinermonan si Elijah. Hindi niya pinahiya si Elijah. Hindi niya tinaboy si Elijah. Pagkos, nung natutulog siya sa ilalim ng puno, nagpadala ang Diyos ng isang anghel at ano pong sabi doon sa 19:5-6, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya. Pakikalabit nga po yung katabi nyo. Kinalabit siya, ginising. Gisingin niyo po. Gising naman. Amen? Gising. Sabi niya, gising na at kumain ka. Baka naman nagugutom lang tayo. Gutom lang yan. 'Di ba? Nagre-reklamo naman si Pastora, oh. Gutom ka lang. Gusto mo lang ng halo-halo. Ang sarap ng Panginoon natin, no? Na sa kabila ng ganon, pinadalan siya ng anghel, ginising siya, may mainit na tinapay at tubig para kay Elijah. Hallelujah. Pansinin mo yun, hindi sermon yung pinadala ng Diyos. Baka kung sa tao yun eh. Naku, ikaw naman, para ka namang hindi Kristiyano. Oh. Gano'n na. Mag-ingat po tayo sa mga nilalapitan natin pag may mga ganyan tayong pagkakataon. Kilala niyo po si Job? May 3 kaibigan yun. 'Di ba? Pero, iba. So, saan tayo lalapit? Amen? So, ngayon po, binigyan siya ng Panginoon pinadalan siya ng anghel, nagbigay ng tubig. So, hindi nagalit ang Diyos kay Elijah. Pinagpahinga. Kung nakakaramdam ka minsan ng napapagod ka, hindi napapagod ang Diyos sa'yo. Hindi nagagalit ang Diyos sa'yo. Ang gusto ng Diyos, magpahinga ka mo. Okay, pahinga muna. Alam ng Lord yung minsang nasasabi mo, nabibitiwan mo out of your emotion. Kasi alam ng Lord na, okay, tao kasi yung anak ko eh. Alam ko yung limit niya. Amen? Sapagkat alam niya kung papaano tayong nilikha. Amen. Inaalala niyang tayo ay alabok lang, katulad po nung sinabi ko kanina. Hindi niya inaasahan na magiging superhero tayo. Amen.
At ang inaasahan niya, kapatid, kapag napagod ka, ang inaasahan ng Diyos, lalapit ka sa Kanya. Amen? Lalapit tayo sa Panginoon. Halimbawa po, bigyan ko kayo ng illustration. Yung cellphone natin, maghapon natin gagamitin. Minsan maabot pa ng 2 days, depende sa battery mo. Pag nalobat po ba yan o na-death battery, pagagalitan mo ba yung cellphone mo? Bakit ka naman lobat? Ganda-ganda nung K-drama dun. Gaganin mo ba yung cellphone mo? Di ba hindi? Kukuha ka ng charger, isasaksak mo yung cellphone, magcha-charge siya. Amen? Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Hindi ka sirang tao dahil pagod ka. Amen? Hindi po kaduwagan ang sabihin mo sa Panginoon na, Lord, pagod po ako. Lord, napagod po ako. Hindi po. Yun po yung gusto ng Lord, yung totoo tayo sa Kanya. Kesa naman kamusta ka? Okay lang ako. Pero 'di ba, basag ka na pala. Hindi natin tinatanggap sa sarili natin na hindi mo na kaya. Sumuko ka na, magpahinga ka muna. Andito ang Panginoong Hesus, eto yung kamay ko, sabi ng Diyos, ako aabutin kita. Amen? So, kailangan mo lang bumalik sa presensya ng Diyos upang ma-renew yung lakas mo. In Matthew 11:28, sabi ng Lord, meron po tayo, kuya? Sige po, salamat. Yes. Amen. Diba? Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Ang Panginoong Hesus. Kasi talagang hindi po natin kakayanin. Even Elijah, 'di ba? Hiniling niya na mamatay na siya. Pero hindi po na di-disappoint, hindi na natatapos ang faithfulness ng Lord kung tayo po ay nakakaramdam ng pagod. Sa kabila ng tayo po ay napapagod, faithful pa rin ang Diyos. Amen? Kaya nga sinabi niya, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen? Hindi sinabi ni Jesus na lumapit kayo pag malakas na kayo. Hindi, saan tayo pupunta? Ang sabi niya, lumapit kayo kapag napapagod kayo. Kaya kapatid, kung pagod ka, mas lalo kang inaanyayahan ni Kristo na lumapit sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, saan po ba tayo tumatakbo kapag napapagod tayo? Naalala ko dati, pag walang daw pera, sino naaalala mo? Yung Bombay. Pag napagod, mga kapatid, pag napagod ka, tapos Kristiyano ka, saan ka tumatakbo? 'Di ba? Salamat sa Panginoon kapag tumatakbo ka sa Lord. Pero yun nga po kanina, yung binanggit kong 3 kaibigan, si tinake note ko po si Elipas, si Bilidad at si Zophar. So, si Elipas po, kasi inano ko siya talaga, sabi ko, Panginoon, nung sinabi, yung inano ko dito na, so pag napapagod, kasi ako po, based sa akin na pag napapagod ako, ano bang ginagawa ko? Hindi ako pwedeng magsalita lang agad-agad. Minsan po, sa kapatid ko si Pray, nagrarant ako. 'Di ba? Pero since dahil tao, alam mo yung kung ano lang, tapos meron ka lang kukunin para sa'yo, si pastora, pagka, may ganun So, saan po ba tayo tumatakbo kapag ka nakakaramdam tayo ng pagod tayo? So, ito nga pong 3 kaibigan ni Job. Yung isa, si Elipas, siya yung unang nagsalita, naniniwala siyang ang pagdurusa ay bunga ng kasalanan at hinihikayat si Job na magsisi. 'Di ba? Nahando ka na sa kalagayan na yon, kinukonsensya ka pa. 'Di ba? Yung isa po si Bilidad, iginigiit niyang laging katarungan ng Diyos at ipinahiwatig na may kasalanan si Job, kaya siya pinarurusahan. Amen? Yung isa po si Zophar, siya ang pinakamatindi sa 3. Sinabi niyang mas mababa pa nga yung parusa na tinatanggap ni Job kaysa sa nararapat kung tunay siyang nagkasala Ganun po. Wag kayo, iiwasan niyo po yung alam niyo yung pagod ka na, di ba? O kamusta, may ganyan. Ikaw naman, para ka namang di Kristiyano, kaya mo yan. Hindi po nakakatulong. No? Meron naman, minsan nga, pastor pa na pastor, ganito po. Ay, naku, may balik yan sa kanya. So, parang saan kaya?
Sino kaya ang lalapitan ko? 'Di ba? Kristiyano po ang pinag-uusapan natin, ha? Kristiyano po at tayo po mismo na nakakaranas nito. Pag nadi-disappoint tayo, pag napapagod tayo, kanino po tayo lumalapit? So mag-iingat po tayo sa ganon. At sa atin po mga kapatid, kapag po meron tayong ganong mga kapatid, maging sensitive po tayo. Imbis na magsalita, katulad ng ginawa ng Diyos, nagpadala ng anghel, nagbigay ng tinapay, yayain niyo po kami sa Starbucks. Di ba, Kuya Mau? Baka naman gutom lang kami. Alam niyo, minsan, mas okay yung makinig ka na lang, wala kang sasabihin, kesa yung kung ano-anong sinabi mo, out of ano na dun, lalo lang nabigatan yung kapatid. Mas okay pang manahimik kayo kahit na magkasama lang kayo doon, wala kayong pinag-uusapan, na-feel lang niya yung presensya mo, malaking bagay po yun. Pero mas higit, kung tayo po ay sa Diyos lalapit. Amen? Hallelujah. So, hindi po dito natatapos yung kwento ni Elijah. Pagkatapos niyang kumain, natulog siya ulit. Amen? Na parang sa buhay natin ngayon, anong issue mo ngayon? Last week, yan din issue mo, ah. Andiyan ka pa rin. Pero normal talaga eh. 'Di ba? Napapagod talaga at katulad po nito ni Elijah. So natulog siya muli, bumalik ulit yung anghel sa pangalawang pagkakataon. Doon natin makikita na ang Diyos po ay faithful enough. When your strength is gone. Ito po yung point 2 natin. Na God's faithfulness is enough when your strength is gone. Amen. Mga kapatid, napansin nyo yung ginawa ng Diyos, hindi isang beses lang dumating yung anghel. Bumalik siya sa ikalawang pagkakataon. Ibig sabihin, hindi lang minsan tumutulong ang Diyos sa atin. Paulit-ulit siyang lumalapit sa kanyang mga anak. Paulit-ulit siyang nakagabay sa atin. Kasi, yes, we have Jesus Christ. That's true. Opo, pero dahil tayo po ay nandito pa sa earth, tayo po ay mga tao pa, meron po tayong mga hindi kaya. Pero talaga pong salamat sa biyaya ng Diyos, hindi ka bumibitaw. Hindi ka rin, salamat sa pag-ibig ng Diyos, yung connection nyo. Kasi sabi ng Lord, di ba, sumunod kayo sa akin? O pagkatapos yung sumunod, bahala na kayo. Hindi naman ganun ang sinabi ng Lord. Di ba? Sabi doon sa 1 King 19:7-9, sabi ng anghel, tumindig ka at kumain sapagkat mahaba pa ang iyong lalakbayin. Sa atin pong mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, pag nakakaramdam ka ng ganito, ang sasabihin pagkatapos niya ulit kumain, alam ng Lord kung ano pa yung journey mo. No, hindi ibig sabihin hindi natatapos doon na okay, napagod ka, so tapos ka na. Iba naman papagodin ko. Hindi po ganoon si Lord. Iba naman yung overwhelmed ka na, burned out ka na, o iba naman i-burned out ko. Hindi po. At normal po na tayo nakakaramdam minsan ng ganyan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, sa faithfulness ng Lord, dahil nandyan siya palagi sa atin. Anytime na pag tayo ay lumapit, sinabi nating Panginoon, pinagpapahinga tayo ng Lord. Amen? Kaya ang sinabi ng sinabi ni dito po sa sinabing ganito na tumindig ka at kumain sapagkat mahaba pang iyong lalakbayin, parang sinabi ng Diyos kay Elijah, alam kong pagod ka, alam kong mahina ka, pero hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Amen? Sabi sa 2 Corinthians 12:9, Kuya EJ, meron po tayo niyan. Yan po. Ganito ang kanyang sagot. Basahin po natin sabay-sabay.
Sige po, ulitin po natin. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Napakasarap naman na kapag ikaw ay mahina, doon nahahayag ang kalakasan ng Panginoon. Diba? Na, Lord, kahit pala nakakaramdam ako nito, dahil nakikita mo ako, dahil kilala mo ako. Salamat, Lord, sa mga salitang ito. Hindi ka na magtatanong na, okay lang ba akong lumapit sa Lord kasi napapagod ako? Anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatang lubha. Amen. Ay, okay, pwede pala. Gusto po ba natin lagi tayong may proof? Katulad na Elijah. Alam niya naman, tapat ang Diyos, makapangyarihan. Pero ganun, dahil tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, hindi niya kinondem si Elijah para ipahiya na itong taong to, pagkatapos yung ganun, hindi po ganun. Pagpapahingahin ka ng Panginoon sa presensya niya. Yayakapin ka ng Panginoon. Amen? At sinabi, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon na aalisin niya agad yung paghihirap. Ang pinakako niya ay sapat ang kanyang biyaya. Amen? Minsan, di ba, ngayon sabi ko, naisip ko na, kaya pala sinasabi, papahinga muna ako mga ilang taon, tapos babalik na lang ako. Di ba? Pero tingnan nyo po baka naman talagang may prosesong mag-rest muna. Pero hindi para umalis ka dun sa presensya ng Panginoon. Hindi literal na magkukwit ka. No? Okay, pause lang. Ganyan. Pero nandun ka, nakasupervise ka, nag-aano ka. Namamahinga ka sa Panginoon habang kinukuha mo kung ano yung kalooban ng Lord. Kasi sabi niya, hindi pa ako tapos sa iyo eh. Dito, pagkatapos po ng pagkain ng pangalawa na yon, saan po dinala si Elijah? Naglakad siya, di ba po, 40 days and 40 nights dahil dun sa pagkain na yon. Naghanap po ako ng teaching. Ano ba yung pagkain na yon na tumagal yung strength ni Elijah ng 40 days and 40 nights? Wala pa ako nahanap. So, talagang pagkain, tinapay at tubig, mana, di ba po, Pastor? Na binigay, at yun ang kinain, binigay sa Panginoon. Oh yes, ang sarap. Shinare sa kanya. 40 days and 40 nights siyang naglakad. Amen? Ibig sabihin, yung strength niya, na-regain niya, pero meron pong passage pa doon nung binabasa ko po yung na kapag naubos ang ating lakas, hindi naubos ang biyaya ng Panginoon. So, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nauubos bago ang kanyang habag tuwing umaga. So, kung tayo may pinagdadaanan tayo, ngayong araw na to, bukas panibago na naman. Amen? Bukas bago na naman yung pag-ibig ng Panginoon. So, bawat umaga may bagong biyaya. Amen? Maaring naubusan ka ng pasensya. Amen? Maaring naubos yung lakas natin. Ngunit hindi nauubos ang katapatan ng Panginoon. Amen? Isipin natin po yung isang bata na katulad halimbawa ni Hope. Mahaba ang biyahe. Napagod. Nagpakarga. So, syempre, technically, ang gagawin ng Kuya F, bubuhati niya si Hope. Para, dahil pagod na para makarating sila sa pupuntahan nila. Yung bata, yung buhat, hindi naman siya sarili niyang lakas Sino po yung tumulong sa kanya? Yung tatay niya. Habang, yung batang buhat ng tatay, nakakapag-rest. Pagbaba nun, na-regain ulit yung lakas nun. Mananakbo na ulit yun. Amen? So parang ganun po tayo sa Panginoon. Hindi tayo lumalakas sa sarili nating kakayanan.
Amen? Binubuhat tayo ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Binubuhat niya tayo. Nararamdaman natin yan na parang habang ganun, Lord, parang ayoko na, pero pag nandun ka na sa presensya ng Panginoon, oo nga, makakatulog ka. 'Di ba? Mapapahinga ka. Minsan makakatulog ka. Minsan po, may ganun po ba? Yung nananalain ka, iyak ka ng iyak hanggang sa nakatulog ka. Pagising mo, nandun ulit. Pero yung, alam mo na pinagpahinga ka ng Panginoon. 'Di ba? Pinagpahinga ka ng Lord para lumakas ka ulit. Pagkatapos mo ngang umiyak dahil sa kapapanalangin, pagising mo, magla ka magluluto. 'Di ba? Parang hindi ka nagaling doon, pero nandun ka pa rin sa sitwasyon, pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Faithful pa rin ang Panginoon. Amen? So, yun po yung illustration ko na kanina, na kung hindi natin na kaya, magpabuhat tayo sa Panginoon. Amen? Mag-rest tayo sa bisig ng ating Diyos. Hallelujah. So, kapag pakiramdam mo, wala nang maibibigay, wala na ako mabubuga, ganyan-ganyan. Hindi nakasalalay yung lakas yung lakas mo dun sa tagumpay. Nagets niyo po, hindi nakasalalay sa lakas mo ang tagumpay. Nakasalalay ito sa katapatan ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ang tanong, malakas pa ba ako? Yun ba yung tanong? So, ang tanong pala dapat, tapat pa rin ba ang Diyos? Tapat pa rin ang Diyos. Kahit nakakaramdam ka ng ganun. Yung pagdating mo sa labas ng bahay, iba ka. Pagkasama mo yung mga kasama mo sa, di ba, iba ka, alive na alive ka. Di ba? Pero pag ikaw na lang mag-isa doon, nakikita mo na lahat. Oh, di mo na alam kung ano. Pero salamat sa Panginoon na pwede nating sabihin sa Kanya, Lord, hindi ko kaya ngayon. Lord, nasaktan ako, napagod ako. Pwede tayong umiyak sa Kanya. Amen? So, lagi po siyang tapat sa atin. Hallelujah. Palagi. Tapat ba ang Diyos? Amen. Palagi. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Sige po, ibigay natin yan sa Lord. Salamat, Lord. Salamat po. So, hindi lamang po pinalakas ng Diyos si Elijah. Pagkatapos niyang palakasin, binigyan siya ng isa pang bagong direksyon, bagong layunin pa. Yun yung ang huling katotohanan sa atin na yung pang third point po natin. God still has a purpose for your life. Amen? Matapos pakainin at papalakasin si Elijah, dinala siya ng Diyos sa bundok ng Horeb. Doon inaasahan siguro ni Elijah na, dito na, magsasalita na ang Diyos dito sa akin. Sasagutin na ako ng Diyos nito. Parang ganun. Ganun ang marahil iniisip ni Elijah. Amen. Pero, dumating sa pagkakataon na yon, yung small voice ng Lord. Yung whisper ng Panginoon. Minsan kasi, mas tahimik, mas naririnig natin agad. 'Di ba? Tandaan nyo, dati po, nung bago-bago pa akong magdadrive, ayokong may music. Kasi pagka biglang tatunog, hindi ako makafocus. Feeling ko, hindi ako safe. So, papatayin ko yung music. So sa atin po, kapag maraming problema, 'di ba? Ang daming sinasabi, hindi mo naman 'yan naririnig Hindi nagre-register sa iyo. Hindi kaya mas gusto mo pa minsan pumasok ka sa place na tahimik, mas makakapag-isip ka. Amen. So ang nangyari po kay Elijah, tinanong siya ng Panginoon. Sa unang pagkakataon, tinanong siya ng Diyos, Elijah, anong ginagawa mo rito? Kung ilalagay natin sa sarili natin, nasa ganun kang position, na-disappoint ka, sabihin na natin, napagod ka, sabihin na natin, nanalangin ka na ng hindi maganda, katulad ni Elijah. 'Di ba? Tapos tinanong ka ng Diyos, anong ginagawa mo dito? Tanungin nga po, ano bang ginagawa ko dito? Amen? So,
Hindi po yun tanong dahil hindi alam ng Diyos ang sagot. Tanong po yun para lumabas kay Elijah. Ano ba talaga yung nasa puso niya? Sa atin ganun din. Minsan, di ba po, may naririnig natin yung ano natin na, Lord, hindi ko na kaya. Panginoon, bahala ka na po. Tapos, merong ano doon na, ba't ba ganyan? Bakit ba kasi, ano bang nangyayari? Alam niyo po, sa nangyayari sa atin, sa mga nangyayari sa buhay natin, na marami tayong tanong, na minsan na pagod tayo, kahit ayaw na natin, dahil dun sa kahabagan na nasa atin na, hindi tayo humihinto. Halimbawa po sa kapatid, ito po yung pinag-uusapan namin ni Pastora kahapon. Kung sa sarili mo lang na tao ka, paulit-ulit kang ginaganon, paulit-ulit kang nasasaktan, hindi naman natututo, aayawan mo na. Titigilan mo na. Kung sa tao kang sarili mo lang Pero dahil nandun yung kahabagan na ng Panginoon, hindi na ikaw yun eh. Makakapagsalita ka ng hindi maganda dahil nagalit ka o kaya na-disappoint ka. Pero pagkatapos nun, mapapaisip ka, ba't ko ba nasabi yun? O kamusta kaya si ganun? Nandun ka pa rin. Hindi ka pa rin titigil sa pag-uwi namin sa bahay. Ano naman ang problema yan? Lalabas na lang ako muna. Para sa labas, iba ang atmosphere ko, iba ang vibe sa labas. Tapos pagpasok mo, ito na naman. Pero paulit-ulit ka lang naman. Naiintindihan po ba natin na yung may pinagdadaanan tayo, na akala natin tapos na ang lahat. Kasi mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon eh. Pero hindi pala ibig sabihin na talunan na tayo kasi nakaramdam tayo ng ganun. Hindi ibig sabihin malayong-malayo tayo sa Diyos. Hindi po. Mga kapatid, kung tayo po makakaramdam minsan ng disappointment, ng discouragement, ng pagkapagod, lumapit po tayo sa Panginoon. Amen? Mas the best na tayo magtanong sa Diyos. Yung pinakatahimik na moment natin with God. Iiwasan natin yung mga taong hindi natin dapat kausapin. Yung mga ganun. Kasi aminin natin, may mga kapatid tayong Kristiyano, kapag nalaman nilang ganun ang pinagdadaanan mo, maraming sasabihin, ikaw naman kasi may kasalanan hinahayaan mo Sinabi mo na yan sa akin nung nakaraan. Ngayon, ganyan pa rin sitwasyon mo Yung ganun. Pero sa Panginoon, di ka makakarinig ng ganun. Amen? Napakabuti ng Diyos. Grabe. Kahit na nga sa atin, sa sinabi ni Elijah na yon na hiniling na namamatay na siya, baka hindi lang si Elijah sa atin ngayon, baka may ganun din tayo minsan. Ayoko na. Ang hirap naman ng mga tao na to. Binigay ko na nga lahat, tas ganyan pa. Nadidisappoint tayo. Di ba po? May mga pagkakataon na ayaw na talaga natin. Magtatago na ako. Pupunta na ako sa Canada. Pupunta na ako sa Japan. No? Ginagawa natin quick escape yung mga ganong bagay. Pero, anong sabi ng Diyos? Hindi pa ako tapos sa'yo. Amen. At hindi po nasasayang yung mga oras na yun. Pastora, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Diba? Diba? Diba po, Pastora? Yung mga impulsive wishes, prayers natin sa Lord. Parang habang nakaganon, tinitingnan tayo ng Lord, napapagod yung anak ko. Pahinga ka sa akin. Amen? Napakalaki ng bisig ng Panginoon para hindi tayo mayakap. Diba? Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Bawat araw, bago. Amen? May pinagdaanan ka ngayon, nagalit ka ngayon, nagalit ka sa Panginoon, nagtampo ka sa Panginoon, nagsalita ka ng di maganda, kinabukasan, bago ulit ang pag-ibig niya. Diba? Lord, sobra ka naman. Napakamahabagin mo namang Diyos, sobra naman. Sa atin po, hindi tayo ganyan. Pag nagkamali ka sa akin, sasarado ko yung pinto. Doon ako sa likod, dadaan na tayo magkita. Hindi natin kayang tiisin, lalo na pag meron na tayong compassion mula sa Panginoon. Pero dahil paulit-ulit nagiging routine na, napapagod tayo. Napapagod tayo, pero hindi tayo tumitigil.
Amen? Hindi tayo humihinto. Bakit ka nag-church dito? Hindi naman dahil para maraming miyembro to eh. Hindi para masabi ni pastor, para sumaya si pastor kasi nandito kami. Hindi po. Hindi po. Kasi love mo ang Lord. Kahit nakakaramdam ka ng pagod, nakakatanggap at nakakakuha ka ng lalakasan sa Panginoon. Nagmi-meet kayo. Amen? Yung mga katabi mo ngayon, mga kasama natin ngayon, kalakasan yan sa atin. Kasi sasabihin mo, si ganun nga na kaya nyo. Kaya ko rin. At ito pong mga salita na to, sobrang salamat sa Panginoon kasi nakakadagdag to po. Sa susunod na linggo na naman, bukas Lunes, kaya ko to. Si Elijah nga eh. Kaya ko to kasi faithful ang Diyos ko eh. Kasi kasama ko ang Diyos ko eh. Kasi hindi pa tapos ang Diyos ko sa akin eh. Amen? Kakayanin ko to kasi kasama ko ang napakataas kong Panginoon. Ang dakilang Diyos na buhay. Ang Diyos na nagbibigay ng ulan. Ang Diyos na nagbibigay ng hangin. Kasama ko ang Diyos eh. Ba't di ko kakayanin? Di ba lalakas ka? Kahit pagod ka na, pagod na pagod. Diba? Pero ang Diyos never napagod. Kung paano siya kala Elijah, kala Moses, kala David, yun din po yung Diyos natin ngayon na pinaglilingkuran. Yung panahon po nila, ang kamatayan, babalatan, titiwareg, puputulan ng ulo, wala na po tayong ganon. Ano po ba mas magandang panahon sa panahon nila at panahon natin? Maganda ang panahon natin. Pero ang Diyos nila noon at yung Diyos natin sa panahon ngayon, pareho lang po. Wala pong pagkakaiba. Amen? Hallelujah. Kaya yung Diyos po na nagbibigay ng kalakasan noon, na tinatanggap nila David, nila Joseph, na nagkakaroon sila ng confident, nila Elijah, yun din yung sa atin ngayon. Wala pong pagkakaiba. Meron tayong pattern. Binigyan tayo ng Panginoong Jesus. Namatay ang Diyos sa krus para sa'yo. Sa mga kalakasan na kailangan natin araw-araw. Nadidisappoint ka ba? Normal lang yan. Kasi alam ng Diyos, nilikha kita, galing ka sa alabok. So alam ko kung anong kahinaan mo. Alam ko kung ano lang ang limitasyon mo. Pero akong Diyos, unlimited. Amen? Pwede kang lumapit sa akin anytime. Pwede mong ibigay sa akin kung ano yung kabigatan mo. Pwede mong ibato sa akin kung ano yung pinagdadaanan mo. Walang nalilihim sa akin. Alam ko lahat yan. And yet, nakatayo ka pa rin dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin, may ginawa kang kasalanan, bukas patay ka na sa akin. Kung tayo, ganun po tayo siguro. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Bawat umaga na pinapaalala ng Diyos, paggising mo, may pag-asa ka. Na-disappoint ka kahapon, na-disappoint ka last year, bagong umaga bukas, masyado na namang biyaya ng Diyos. Masyadong malaki na naman yung pag-ibig ng Diyos. Marami ka bang pinanggagalingan? Pag tinignan mo yung bankbook mo, nakalagay piso. Minsan nga wala pa. At least hindi ka na-scam. Kaya naging zero yung account mo kasi hindi ka na-scam. Zero lang talaga siya. Diba? Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos kapag nawalan ka ng ganong bagay kasi meron siyang ibabalik sa'yo. Alam niyo mga kapatid, sa buhay na to, hindi, yes, maganda, meron kang ganyang mga bagay, access sa buhay mo. Pero kung maiintindihan lang ng mga tao kung ano yung pinaka-the best para sa buhay mo, yung magkaroon ka ng kapayapaan mula sa Panginoong Hesus. Lahat kasi pwede mong harapin pag meron kang salita ng Diyos, pag meron kang katuwiran ng Diyos. Halimbawa, nasa Starbucks kayo, given na, mataas ang kape. Ba't ba ako lagi Starbucks? Si Kuya Mau kasi magpapa-Starbucks mamaya eh. Pag nahandun ka, okay lang po ba yung oras ko? Salamat. Pag nahandun ka sa Starbucks, halos, halimbawa, in-invite ka ni Kuya Morris, o pag sinabi ni Kuya Mau, anong gusto mo? Ikaw na bahala. Kasi pag sumagot ako ng ginusto ko, tas hindi pala siya magbabayad, lagot na. Kailangan play safe ka muna. Kailangan tanungin mo muna, ikaw ba magbabayad o hindi? Pag sinabi ni Kuya Mau kung ano yung matcha. Kahit nasa ganun kang sitwasyon, di ka pababayaan ng Diyos eh. Diba? Hindi hahayaan ng kasama mo na siya nagkakape, nasa loob kayo ng Starbucks, ikaw nagpapalamig ka lang doon. Diba?
Hindi ka talaga, kahit sino pa yun. Kay Elijah nga, yung uwak nga pinadadalan siya ng pagkain 'Di ba? Ginamit ng Diyos kay Elijah din, yung widow na namumulot ng stick. Yun na lang yung last nilang food kapag nagkataon. Pero nanalangin, dumami. 'Di ba? Lahat naman po ng ipinalalangin na sinangguni ni Elijah sa Panginoong Diyos ay nangyari. Pero yung takot niya kay Jezebel, hindi niya sinangguni sa Panginoon yon, sarili lang niya yon. Walang kinalaman ng Diyos doon. And yet, inalaw ng Lord na maranasan niya, I guess, para makita ni Elijah na mataas ako, kahit ganyan ang pagkakatingin sa'yo ng tao, ikaw na lang natitirang propeta, nandito ako, poprotektahan kita. Amen? Na sa atin, sa buhay natin ngayon, na kahit ganun yung sitwasyon, ano nang nangyari, anong natapos, anong naubos, anong nawala, ako pa rin yung Diyos na nandito yun. Imagine po natin. Bibigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon. 5 years ago, sabihin na natin, 5 years ago, meron tayong malaking bahay na sambahan, maraming miyembro, marami tayo. Tapos after 5 years, nawala. May iilan na lang, nasa maliit tayong pwesto. Pero yung Diyos nung may malaki tayong lugar, yung Diyos na may marami tayong miyembro, yun din yung Diyos ngayon na iilan tayo. At yun din yung Diyos ngayon na nandito tayo sa compound na to. So what's the difference? Lahat naman to sa Panginoon lang. Amen? Panghihinayangan, hindi po ako nagsasabi ng kung ano man. Ang sa akin po is, maliit, malaki, pag sa Panginoon. Amen? Kapag sa Panginoon to. Pag galing sa Diyos, galing to sa Diyos. May disappointment man o hindi disappointment, may Diyos. Amen? Nasaktan ka ngayon, bukas hindi ka nasaktan, may Diyos pa rin. So, between yes and no, may Diyos. May faithful na Diyos. May righteous na Diyos. May nagtagumpay na Diyos para sa atin. So, malulungkot pa ba tayo? Of course. May time. Pero, hindi ibig sabihin, hindi na magiging faithful ang Diyos pag nalungkot ka. Hindi ibig sabihin, manghihina ang Diyos kapag nalungkot ka. Hindi po nakasalalay yun. Yung nararamdaman natin, kung sa ano man yung tagumpay na, alam nyo yun, si Lord na yun, tapos na yun. Si Jesus na yun nagtagumpay na siya Amen? Madali bang maging Kristiyano? Hindi Pero sa biyaya ng Panginoon, 'di ba? Sa habag ng Diyos, kinakaya natin, nakakayanan natin. Kasi yung biyaya ng Diyos nakaganyan yung kamay niya sa atin 'Di ba? I-encourage ka ng Lord sa pamamagitan ng mga salita niya. Amen? Mananahimik tayo. So, ayun po. So, ngayong umaga po mga kapatid, maaring may ilan sa atin dumadaan dun sa napapagod. Amen? Na nadidisappoint, nasaktan, umiyak sa Panginoon. Ayaw na, suko na. Amen? Kung ikaw yun, ngayong umaga sabihin mo sa Panginoon, Lord, yung 2 kamay ko, suko sa'yo. Amen? Na hindi ko po kontrolado lahat. Hindi ko kontrolado yung mga tao. Hindi ko kontrolado yung mangyayari. Lord, eto yung kamay ko. Sinusuko ko sa'yo. Amen? Na maliban sa'yo, Panginoon, wala talaga Saan ba ako kukuha ng source ng lakas? Sa'yo lang naman, Lord Amen? Na-disappoint ako, may nawala sa akin. Lord, sa'yo lang. Sinusuko ko sa'yo lahat. Ikaw na po ang bahala. Amen? Tandaan mo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Napakasarap pong maala na may Diyos tayong sobra-sobra yung kabutihan. Amen? Out of disappointment, nasaktan ka, hindi mo naman deserve. Inalaw ba yun ng Diyos?
Siguro para mas maramdaman mo na nandito ako para sa'yo. No? Para mas maalala mo na may Diyos ako, na ang dahilan kung ba't ako nandito kasi yung Diyos na yon. Amen? Na yung kalakasan, yung Ama natin sa langit, nandun nakagabay, still faithful. Still ine-encourage tayo. Still nagmamahal sa atin. Amen? Still yung Diyos na nagtiwala sa'yo from the very beginning. Out of all disappointment and all, yun pa rin yung Diyos na nagtitiwala sa'yo ngayon. At pwede nating pagkatiwalaan palagi. Amen? So, ang faithfulness ng ating Panginoon ay 100%. Dakila ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Amen? So, sa umagang ito, mga kapatid, manalangin po tayo. Hallelujah. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa salita mo. Salamat dahil kapag mahina kami, nananatili kang tapat. Kahit na-disappoint kami, nananatili kang tapat. Kahit minsan ayaw na namin, nananatili kang tapat. Amang Diyos, sa umagang ito, dalangin namin na yung anumang pagod namin, palitan mo po ng bagong kalakasan mo. Yung aming mga takot, palitan mo po ng pananampalataya. At ang aming panghihina, Panginoon, ay palitan mo ng bagong pag-asa. Tulungan mo kami, Panginoong, bumangon katulad ni Elijah. At ipagpapatuloy namin yung layunin na inilaan mo po para sa aming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas, na napakabuti sa aming lahat. Amen. Amen. Glory to God po. Hallelujah.